Eto mga kababayan, marami talaga mga DDS or mga pro Duterte ang isinasantabi ito. Itong notice of disallowance na inisyu ng COA kay Vice President Sara Duterte na di umano yung paggamit sa loob ng 11 days ng confidential fund. Kaya nagkaroon ng inissue ang COA na ano nga, 'di ba? Na ibalik yung pera ng taong bayan dahil hindi nga nagamit, hindi nakapag-comply ang Office of the Vice President sa sa COA. Na pilit pa rin no, nilalaban ng mga DDS na tapos na yan sa COA, na i-comply na raw nila ng Office of the Vice President yung hinihingi ng COA. In the first place po, kasama po yan sa impeachment complaint laban sa kanya. Okay? Ay ang notice of disallowance na inisyu ng COA na until now ay hindi pa rin nga po nako-comply ng OBP, kaya pinagbabalik sila ng pera. So dito, malinaw dito sa video na ito na ipapakita natin para lubos na intindihan especially ng mga DDS na hindi pa huli ang lahat upang intindihin at maintindihan nyo yung mga ganitong klase ng topic. Hindi lang naman sa Vice Presidente ito maging sa lahat ng opisyal, okay, o opisyales na dyan, involved at dun sa mga politiko na gumagamit ng mga ganitong klase ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, yan po ay explain at pinagbabalik din ng pera ng COA kung may nakita silang irregular o irregularidad na pamamaraan sa paglustay ng pera or sa kaban ng bayan. Okay, panoorin natin tong video na ito and dito nyo maobserbahan at dito nyo maiintindihan ng lubusan kung bakit po kailangan ibalik yung pera. Who were those who were held liable in the notices of disallowance? The Vice President. When there is a notice of disallowance, this is based on the Joint Circular 2015-01 on the use of confidential funds. Hindi po na-comply ang requirements ng Joint Circular. And once a notice of disallowance is issued, there now gives rise to an obligation on the part of the persons responsible to restitute the amount. Is that correct? Yes, Madam Chair. So ang ibig po sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga confidential funds na yon ay dapat ibabalik ng mga nabanggit yung opisyal beginning with Vice President Duterte dahil nga walang naging basehan sa kanilang paggamit. Am I correct? Yes, Madam Chair. So it's clear that the consequence of the issuance of the corresponding notices of disallowance is the obligation to restitute. In Filipino, ibalik ang pera. That is 73 million for the 2022 fourth quarter and 375 million for the 3 quarters of 2023. Oh, that's a very interesting development.